Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong video posted by BOBPH. Ito po yung first address o speech ng bagong nahalal na Senate President Alan Peter Cayetano. Kanina lang pag-take over niya as Senate President. Pakinggan natin siya. I am here to respect the President, the office of the President, the Vice President, the office of the Vice President, the House of Representatives, and each one of you. In every crisis, there are big winners and there are big losers. Unfortunately, it is the poorest of the poor who is always the losers. So I urge all of you, let's unite, let's discuss. Before us might be the impeachment, let it make it very clear. May mga lumabas sa news and hindi ko kayo sinisisi kung sinasabi nyo sa news na ang pagpalit ng leadership ay tungkol sa impeachment. Hindi po. The impeachment is enshrined in the Constitution. The Bible says, the truth shall set us free. We want to be free from poverty. We want to be free from corruption. We want to be free from a government that is busy fighting its own people or the people fighting each other. Hindi to Facebook, hindi to social media na pwedeng bawat minuto may nagbabanatan. In real life, in the non-digital life, we have to be here for each other. It doesn't mean anything if we are say we're devout Muslims or we're devout Catholics or devout evangelicals if we cannot love each other. In the Senate, we might not like each other, but I think we can work each other and we can love each other. So let me make it clear. The impeachment will be much, much more than dismissing a complaint because of political affiliation. And it's also much, much more than convicting someone without evidence. Parehong hindi pwede yun. Kailangan guided tayo by the truth, guided by evidence. But the process is as important as the result. Hindi natin pwedeng sabihin, she or he will make a bad president. Or wala na tayong maasahan dyan sa presidente. Wala na tayong maasahan sa vice president. Impeach na lang natin. Hindi po. The Senate is also on trial. So, dear colleagues, as we ask God to guide us and help us, I'd like to thank all of you who supported me today. I will do my job. But I'd also like to reach out to all my colleagues here today. Ngayon lang naman po tayo na may divisions dahil mabigat ang politika. Pero actually, we've worked together. And if we could only go back 20 years and then go back now, can we go to 20 years from now? And let me tell you what I told the group last night nung nag-meeting kami. Basta't lahat ng gagawin natin, huwag tayong magsisisi. Huwag tayong gagawa na pagsisisihan natin. So feel free to call me out if you think mali ang direksyon. So dear colleagues, again, thank you. God bless you. Maraming salamat. Okay. So, very clear ha. Yung impeachment na sinasabi na hindi na daw matutuloy. Klaro yung sabi niya na dapat ang mangibabaw yung katotohanan. So, ang pagkaintindi ko doon, para malaman once and for all ang katotohanan, ituloy ang trial. Malabo yung sinasabi na pwedeng pagbotohan at hindi na i-convene ang impeachment court. Naku, magagalit ang taong bayan yan. And I believe even the camp of BP Inday Sara will not agree na hindi ma-convene ang impeachment court. Dapat i-convene nila. The only way na hindi mag-convene ang impeachment court kung nagdesisyon ang Korte Suprema na void ab initio na naman itong proceedings na ito dahil sa fishing expedition na ginawa sa Kamara. Ako, natutuwa ako na nangyari ito na napalitan ng Senate leadership dahil alam ko
mas nagtitiwala ako dito sa leadership ni Senator Alan Peter Cayetano. Compare dito kay Soto, wala. One Ball University. Bulaga. Ito, abogado. Seasoned lawmaker. Mayroong paninindigan, may prinsipyo. So, good luck sa bagong Senate leadership. Sa mga hindi pa nakakalam sa update, ang Senate pro tempore ngayon ay si Senator Loren Legarda. Ang acting majority floor leader ay si Senator Joel Villanueva. 13 sila na bumoto para sa change of leadership. Yung siyam na dating minority, 4 ang naidagdag. Ang naidagdag dyan ay magkapatid na Villar, Pia Cayetano, and Loren Legarda. Kaya naging 13 sila. Siyam ang nag-oppose ng change of Senate leadership. 2 naman ang nag-abstain. So, ang nag-abstain, sina Senator J.B. Ejercito at Senator Mig Zubiri. Kaya ang bagong composition na ngayon sa Senado is ang minority na nakikita ko pangungunahan ni Senator Vicente Soto or baka pwede niyang ibigay kay Senator Lacson. Sino yung siyam na minority? Lacson, Soto, yung 3 Dilawan, Hontiveros, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, magkapatid na Tulfo, Win Gatchalian, at saka Lito Lapid. Sila ngayon yung siyam na minority na baliktad. So yung 13 na bagong majority block, baka sakaling maligawan nila si JB Ejercito at Miguel Zubiri para sumama sa majority. So naging 15 sila. So nagkabaliktad lang. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang natagaan na mo og yero, so mag-atop na ni siya karon. So mo na ni ang iyang gipatindog nga balay nga iyang pag-aatopan karon. Ayo. Jangan mapilok ya. So karon man na jud sa pag-atop ang among gihatag nga yero. Salamat kayo sa Ginoo, agiog. Salamat pud kayo sa nagtabang pinaagi niining. Hero karon nga akong ginaatop diri sa akong gihimong abo kay pila na ni ka panahon nga akong patindog siya aya pag ginako na atupan tungod kay naay ni tabang sa kuha pinaagi ni Sir Makanas og sinaagi sa nagtabang sa YouTube nga makaatop mi ang mga pobre kay
ang among sitwasyon kay mutang namo kami mga pobre maka na doon nami paningkamot pero igo ra gid taon sa among mga pagkaon. Salamat kayo sa supporter niini aning pagtabang sa mga tao nga kabus sama nako ug manginaot ko nga daghan pa ang matabangan nila og dating Salamat kaayo. Salamat.